Nako, kagulo na naman ito sa Senado, no? Senator Bongo aarestuhin na. Ito po ang lumabas na balita mula kay Pulong Duterte at sa mga Duterte na sinasabi nagkaroon sila ng impormasyon na aarestuhin si Bato. At ito ay pinabulaanan ng mga otoridad. Siyempre, ilang beses namin narinig yan eh. 'Di ba? Kay Bato lang eh. Sinasabi nyo, ay walang warrant eh. Nung nandiyan na, ayan, nilabas na oh. At ang nag-serve pa yung citizen, si Tiriling, hindi naman posisyon ng gobyerno. Pinayagan nyo. Di ba? Tapos si Mike Defensor, nag-hearing, hindi nyo papayagan, kinu-question nyo. Dapat question nyo rin yun. Kahit questionin nyo rin, kay Tiriling. Di ba? Eto nga, no? Bali-balita nga po, na hindi naman siyempre papaalam kung may arrest warrant talaga. Sikreto lang ito. Ganyan po sila katalagang, biruin mo, sa ibang senado nagkapatawaran na. Kahit gaano nangyari, okay, hindi nag-imbestiga, nagkaroon ng komisyon, nagkaroon ng debate, si Marcoleta, si Lacson, pero kita mo yung institusyon ng Senado at yung ibang mga senador nagkapatawaran eh. Ano ibig sabihin? Bagaman kahit plastikan, pero nagkaroon ng konting tapikan sa braso. Di ba? Ginanon ni Rapi Tulfo si Marcoleta. Si Buiri, sinaluduan si Marcoleta. Kinamayan naman ni Marcoleta si Gatchaliak. Si Amy, nagkatingin na sila ni Risa, nagkabatian naman, okay naman. Isabihin, nagkaroon ng konting kapayapaan sa Senado. Tama? Pero itong mga to, walang kapayapaan. Yung gustong ipahuli si Pangulong Duterte. Hindi naman ang gusto magpahuli kay Duterte yung mga nagkaso eh. Kasi yung mga nagkaso, sure ball talaga gusto niya magpahuli. Ang nakakagalit dito, yung otoridad na dapat magpumigil na wag ihuli kasi may justice system tayo sa Pilipinas, gusto pa niya. Di ba? Gusto pa nila, ayaw pigilan. Bakit ayaw pigilan ng presidente natin? Eto, akala ko ba ayaw niya sa ICC, ba't ayaw pigilan? Sangkot, parang gusto niya rin na dalhin si Bongo doon. Payag ka ba lahi ng Pilipinas dalhin doon? Sabi, hindi kasi hindi nagana ang justice system. Hindi pa nagana, ba't ang bilis makulong si Jinggoy saka si Revilla? Ba't ang bilis makulong? Di ba? At ikukulong yung si Seto Marcoleta. Akala mo expressway pa, napakabilis eh. Di ba? Totoo, hindi. Akala ko ba hindi nagana justice system sa atin? Ito, harap-harapan, di ba sabi nyo, EGK? Ba't ayaw sa Pilipinas ikulong? Sa sobrang galit nyo kasi at talagang gusto nyo dalhin sa dahig. At eto nga, gusto nilang damputin si Bato kasi mag-i-impeach na si Sara para magkaroon na. Gusto kasi nila, 14 lang ang buboto, okay na impeach na si Sara. Di ba 16 ang kailangan? Kulang sila. Gusto pababae ng 14. Kaya talaga gagawin lahat ng paraan. Kulong si Marcoleta. Grabe, no? Ngayon lang ako nakakita na napakasama ng ugali. Walang puso. Ako nakikita ko walang puso. Nagtatrabaho nga siya pero walang puso. Walang malasakit. Totoo lang. Ngayon lang ako nakakita ng leader na napakasama ng puso. Damdamin niya. Walang kapatawaran nakikita ko. Ang isang leader, sabi niya sa Habakuk, di ba? Ang isang leader na masama, pati sa bayan mo madadamay. Malas ang aabutin sa'yo. Kaya tamo, minamalas tayo. Totoo yan. Minamalas tayo dahil dyan sa, yung masamang, natin. Di ba? Kaya, ayan, yan yung resulta natin. Di ba? Kagulo ang Pilipinas, baha lagi, may lindol. Sabi mo, disaster yan eh. Galit ng Panginoon Diyos yan. Yan lindol na yan. Di ba? Hindi ba kayo tataka? Baha, bagyo, lindol, ekonomiya, taas ng dollar, lahat. Galit ng Panginoon Diyos yan. Wag kong pangunahan ng Diyos. Hindi ko pinangunahan. Ipinagpauna ng sabihin ng Panginoon Diyos sa Biblia yan. Kaya nga may Biblia eh. Para balang araw, dumating ang panahon ngayon, walang magsabi na wag mong pangunahan ng Diyos. Hindi. Pinagpaunang sabihin ng Panginoon Diyos yan sa mga tao na pag ang galit niya, pag lumilindol, galit ng Panginoon Diyos yan, call up yan. Sino ba ngayon? Di ba? Magagayat sa mga Duterte. Ba't magagayat sa mga Duterte? Sige nga, nakulong na yung Tatay Digong eh. Di ba? Sabihin natin kurako si Digong. Okay, may sara si Digong. Andun na, nagbabayad na yung tao eh. Nakulong na eh. Nakita na ng Panginoon yun, nakukulong na yung tao. Kumbaga sulit na yung binabayaran niya na kung ano mang kasalanan niya. Nakulong nga siya eh. Kayo, malaya, pero nagpapakulong kayo ng mga tao. Lahat ng sasalita, pinakukulong nyo. Imagine, di ba? Lahat kakasuhan. Hindi, okay, kasuhan yung mga destabilizer. Yung sasabihin, Marcos resign, yan, ayoko rin yan. Yung kasuhan talaga. Kasi hindi maganda sa isang
na talagang pag-resign mo ang Pangulo. Hindi maganda naman yon, no? Pero yung mapupuna kayo sa mali nyo, ayaw nyo. Mag-iimbestiga sa pinagsimulan nyo, na sinasabi nyo, pinasimulan nyo ng flood control, ayaw nyo. Hindi na maganda yon. Lahat na lang ayaw. Di ba? Marunong din naman kaming tumansya kung ano yung tama at mali. Siguro naman tama kami sa ginagawa ng kamaramihan ng mga Pilipino na gusto namin malaman yung matapos tong itong nawalang 1 trillion na to. Ito, painggan nyo kay JG ng Banateros na ito maraming impormasyon to. Bakit ito lagi pinakikinggan natin? Kasi maraming impormasyon to eh. Sabihin nyo fake news to? Hindi fake news to. Nasa SME na ito. Maraming mga nasa dikit sa taas yan. Alam niya. Sila yung babad na babad talaga sa politika at nakakasama pa nila ibang politiko. Sila Chavit, sila may defensor, sa Vox Populi nila. Kaya yan ang inaano ko. Di ba? Morning at breaking news mga kababayan. So, may panibagong target na naman sila. Panibagong target niya nila si Bongo tapos sunod si Marcoleta. Isasabay nila si Marcoleta. Baka mauna si Senator Marcoleta kaysa kay Bongo. Oo. Totoo. Oo. Gusto nila pag nakulong kagaya ni Jinggoy Posasan, gusto nila makulong na walang dahilan, inventong kaso. Nakakagalit, di ba? Ang sama ng ugali. Grabe, di ba? Anong klase yan? Yung mga ibang senador nagkapatawar na, siya hindi pa nagpapatawad. Sino ba may dahilan nito? Sino ba may ano nito? Sino ba ang pinuno nito? Sino ba ang mastermind nito? Kayo mag sumagot. Sama na ugali, di ba? Saka nakakita lahat inuubos sa senador. Okay sana kung makatwira kaya inubos eh. Katulad ni Jinggoy, pwede. Kasi iniimbestigahan. Si Joel, iniimbestigahan. Okay. Pero si Marcoleta, tanggap mo? Plunder? Tanggap mo? Ikaw jaywalking kaso mo, kakasuhan kang murder? Payag ka? Private citizen nagbigay ng 730 million si may defensor, kakaso sa'yo, plunder? Hindi naman pera ng gobyerno ginasos? Payag ka? Payag ka, hindi ka tumawid sa pedestrian lane? Tumawid ka sa ibang linya na mag-jaywalking ka, kakasuhan ka ng human trafficking, payag ka? Payag sila pag galit siyang puso nila. Di ba? Yun sila eh. Na gusto nilang pabaliktarin at gusto nilang ipamukha sa taong bayan na nababaliktad na itong tao na to. Ngayon, siya naman yung ginagapang at inuunti-unting takutin. Ito, basahin natin, ha? Warrant, ICC warrant laban kay Senador Bongo lumabas na umano ayon kay Representative Paulo Duterte. Ibinahagi ni Davao City Representative Paulo Duterte ang isang impormasyon na kanyang nasagap kung saan ay nalaman niya na ilalabas na umano ang ICC warrant laban kay Senator Christopher Bongo at 2 dating opisyal ng kapulisan. Sa kanyang post nitong June 17, tinawag ni Duterte na panggigipit ng Administrasyong Marcos ang paglabas umano ng warrant laban kay Bongo. Sabi daw ni Paulo Duterte, si Paulo Duterte kasi bakit maraming kapit yan na kilala? Kasi congressman yan. Pangalawa, lagi nasa dahig yan. Marami na pwede siyang mag-impormasyon na lalabas na yung ICC warrant at meron na. At sumitsyempo na lang sila iserve. Di ba? Grabe itong mga to, no? Sasama na ugali, no? Sasama na ugali. Kaya yung leadership ng Senado gusto nila at sa kanila eh. Tapos sasabihin ni Claire, ni Auntie Claire, wala daw basbas na Malacanang yung Senate ngayon. Wala palang basbas na Malacanang, ba't yung pinakikialaman? Eh di parang binasbasan nyo na rin. Di ba? Ba't nakikialam si Bongit? Di ba? Ba't pinabura niya si Wing Gatchalian? Kahit 12 quorum lang. Eh di pakikialam yun? Eh di ba mababasbas din yun? Itong mga to talaga, no? Grabe mga Pilipino, grabe. Ba talaga ang katapusan ng administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Totoo yan. Ginagamit nila ICC. Ang ICC naman pabor sa kanila. Ipagsusulit nyo sa lahat sa Panginoon Diyos yung ginagawa nyo. Sabihin ko sa inyo. Itinitiyak ko, wala akong alam history. Mula sa pool. Ako alam nyo yan. Bago ako magtalakay ng ganito, nag-history ako.
Siguro sa topic ko, naka-3,000 history na ako, lagpasan, at may nabasa na ako napakarami. Lagpas 3,000 history, naka-ilang libro na ako natapos na binasa. Tandaan nyo, wala akong alam na gumawa ng masama na hindi ipinagsulit sa Panginoon Diyos. Kung dito sa mundong ito, sabihin ko sa inyo, ipagsusulit nyo sa Panginoon Diyos yung ginagawa nyo. Anini Duterte. Sa ngayon ay wala pang tugon si Go kung ano ang kanyang magiging sunod na hakbang base sa impormasyon nakalap ni Paulo Duterte. Alam nyo, kaya nga, di ba, si De Lima nagtataka na bakit hanggang ngayon hindi pa rin dumidikit or hindi pa rin ginagawang dumikit ni Bongbong Marcos or bumalik sa pagiging ng sa ICC. So, una, takot din si Bongbong na gawin sa kanya yung ginagawa niya ngayon. Takot niya. Pero okay lang, di bale. Kasi, ang Diyos abuhay. Hindi papayag ang Diyos. Alam nyo, tanggapin nyo, mali ang ginagawa nila. Mali. Kahit sa nyo tignan, tandaan nyo, mali na yung ginagawa nila. Uhulihin mo si Bongo, akala ko ba bagong Pilipinas, justice system, buhay. Ba't yung papahuli si Bongo? Ikaw ang nakikinig kayo, hindi pabor, ba't papahuli? Sabi ni Antiglero, hindi naman kami nag-file nun Pilipino nag-file nun. Kaya, yun lang, Pilipino rin. Pilipino pala nag-file, ba't yung kukulong sa dahig? Di kulong mo sa Pilipinas, sa jurisdiction ng Pilipinas. Bakit? Nagkasala ba? Nagkasala ba si Bato sa si Bongo sa dahig? Ikukulong mo doon? Kasi yun ang batas Kahit yun ang batas nila, papayag ka, babatasan nila yung batas ng Pilipinas. Lumalabas, ang korte ng Pilipinas, yung dahig. Ay, yung ICC. Di ho ba? Ito ba, hindi ba ito actionan hindi ba ito actionan sa Pilipinas? Iba. Pangalawa, makikita mo talaga sa kanila sa isang tao. Kung kumikilala sa Diyos o sa Diyos-Diyusan lang Yan kasi kakasamba nyo sa mga Diyos-Diyusan. Totoo lang. Tamaan akong tamaan. Pasensya na kayo. Yan nakakasamba nila. Yan. Kagaya niyang kalayawan. Yung mga pag-inom. Yan, isang uri ng Diyos-Diyusan din yan Ginudiyos nilang pera. Isa rin uri yan. Yan ang resulta. Na kinikilala nyo ang Diyos, pero hindi kayo kinikilala. Anong katunayan? Dahil wala kayong puso. Wala kayong katwiran. Talagang unang-una pa lang naman, kabisado na natin na gagawin talaga to ng administrasyon. Diba? Yung mga... Ba't di mo pigilan? Ba? Hindi kami namin pipigilan yan, sabi ni Auntie Claire, kasi Pilipino nag-file yan Ganon? Ibig sabihin, mas masusunod pala ang isa nag-file para labagin ang justice system ng Pilipinas. Tama? Ang gigipit sa mga senator para sa totoo niya, hawak niya na ngayon Panalo si Marcos Jr. ngayon dahil kanyang-kanya na ang Senado ngayon. Yung nga lang, darating ang panahon na mababaliktad pa rin ang sitwasyon. Pero ngayon, sa kanya yan, kasi ang Gatchalian Vlog ay pagmamay-ari na ni Bongbong Marcos ngayon yan. Nasunod yung kagustuhan niya na maging 13 yan. Totoo yan. Ba't nagpatawag ng special session? Kung lambas-bas ng Malacanang. Kayo naman, di ba? Bulag-bulagan kayo kasi kakampi kayo Mas higit pa. No? Kaya itong si Senator Bongo sinusunod din sa ginawa kay Escudero at Villanueva para bumaliktad na rin. Para bumaliktad na rin. Pero kung ako tatanungin, babaliktad ba si Senator Bongo o hindi? Hindi ko masasagot. Hindi ko siya masasagot. Pero pwede papainan tong mga to. Wow. Wag lang mahuli si Bongo. Painan na lang Bongo. Kunwari kang pika sa kanila. Dito sa usaping ICC warrant about kay Senator Bongo, may exciting part na magaganap dito. Yan. Eto, pakinggan nyo. May exciting part na magaganap dito. Ako, alam ko ano yun. Ayoko munang sabihin. Ayoko munang sabihin ko ano yun.
Alam niya rin eh. Ako alam ko rin eh. Magkaiba kami siguro ng impormasyon na pinagkunan pero iisa ang layunin. May alam ako pero hindi naman kaguluhan yun. Kaya mag-alala. Masama yun, bawal yun. Huwag Marcos resign, walang Marcos resign dito, hindi po pwede yun. Galit tayo sa mga Marcos resign, huwag gayon. Yeah? May malaking kaganapan at ikakagulat ng buong Pilipino ang mangyayari dito. No, dito sa ICC warrant laban kay Senator Bongo. Pero ulitin ko, ginagawa nga ito para mahawakan sa liig ni Marcos Jr. yung mga senador na tututol. Ito papaalala ko lang sa sinabi niya. Huwag niyong ibala ang mga kapulisan. Huwag niyong ibala. Kagaya niyan. Kasi malakas ang loob nila. Kasi alam nila susunod yung mga otoridad. Huwag ganun. Sana sa mga otoridad, sumunod kayo sa tama. Pag alam nyo, mali na. Sana kayo na magpasya, kayo na magdesisyon. Sa kanyang kagustuhan. Ano ba yung kagustuhan ni Kasi ako, naawa ako sa mga kapulisan natin. Although trabaho talaga nila na magproteksyon sa mga tao, lalo pag may rally, di ba, sa Senate, ando doon lagi sila sa initan. Nakikita ko, nakatayo sila, relyebo, mag-initan. Minsan, inom tubig, kaunti lang. Kasi di ka pwede uminom ng maraming tubig eh. Iihi ka, may iihi ka. Di ba? Maiihi ka. Di ba? Nasa initan. Naawa ako sa mga pulis kahit sa gabi, ando doon ako sa Senate, nakita mo madaling araw, natutulog doon sa lapag eh. Di ba? Nakakaawa. Lalo pag umaambon, may mga pamilya din yan. Yeah. Sana makaramdam ho kayo, mga nasa otoridad. Sana maramdaman nyo. Kung hindi naman to kampiyan eh. Hindi naman to kakampiyan nyo si Sara eh. Walang ganun. Sana kampiyan nyo taong bayan. Mga kasundaluhan, mga kapulisan. Hindi naman tayo manggugulo. Ako, hanga naman ako sa inyo. Naawa rin ako sa nangyayari ngayon. Dahil kahit na kayo nasasabak sa mga rally, nababato, nasisipa, hindi naiwasan yun eh. Di ba? Pero sana makita nyo, sundin nyo yung puso nyo. Wala akong kakampiyan, hindi naman kakampiyan si Sara eh. Kampiyan nyo naman taong bayan. Kampiyan nyo. Hindi ko, I'm sorry naman. Walang naman na salita. Kampiyan nyo ang taong bayan. Kampiyan nyo. Kasi alam namin, kinakampiyan nyo taong bayan talaga. Pero sana, sa susunod, kampiyan nyo naman ang bayan. Hindi, wag naman. Sorry. Kampiyan nyo ang bayan. Yung tao na may katwiran at tama. Marcos Jr. Pero walang kaguluhan ha. Huwag kayo kakampi sa gulo. Pag gulo, huwag kayo kampi syempre. Doon kayo sa tama. Alam niyo naman kung ano tama eh. Di ba? Ma-impeach si BP Sara, maipatupad ang CONAS, lalong-lalo sa Senado. Para extend na naman siya ng 3 years or 2 years sa pamumuno niya. Baka nga hindi nga lang 3 years or 2 years eh. Baka maging lifetime na yan hanggang sa maipasa niya na. No, maipasa niya na kay Sandro Marcos at meron pang bali-balita na ibababa nga yung edad ng pagiging presidente. Gagawing 30 ata, 30 anyos o 35. Hindi ko tukoy kung gaano kung anong edad, no? Pero nasa 30. So kapag binaba ni kapag nakontrol na ng gusto ni Marcos Jr. ang Senado, napakadali na lang ipasa nung batas na ang edad ng presidente ay nasa 30 pataas. So, malipay na. Masaya na si Monica Ihang Charis dyan. Diba? Tuwang-tuwa na ang Monica Iha ni Marcos Jr. pag nangyari. So, extend yun hanggang sa kasi kapag si Sandro Marcos nga naman magiging presidente, mahaba-haba. Mataas ang ilang taon silang maghahari sa bansang Pilipinas. So kayo ba? Pabor po ba kayo na arestuhin ng ICC etong si Senator Bongo? Ako, hindi ako pabor dyan. Mga kababayan, hindi ako pabor. Pabor ako. Kung may kasalanan si Bongo, kulong yun sa Pilipinas, pwede. Okay, kulong natin. Pero ICC, insulto sa pagka-Pilipino natin yung ginagawa nila eh. Nili mo, lahi natin dadamputin dito. Sabi nyo, Chinador. Sila, Netherlands. Makichina daw sila, makichina kayo. Kayo, Netherlands. Biruin mo, kahit na kahit sa China, pero sa Netherlands, gustong gusto. Kasi pabor sa gusto nilang paghihiganti. Di ba? No, etong si Asa ng katwiran dyan? Hindi alam mo wala ako nakikita sa kanila pinangibabawasan ng katwiran. Oo, wala.
Senator Bongo, kayo ba'y pabor na makulong at mawala si Senator Bongo sa hanay ng Cayetano Black? Si Senator Bongo ba ay magtatraidor sa Pilipino? I-comment nyo lang po dyan. Ako sa tingin ko, pwede naman pain lang. Para hindi lang siya makulong. Painan niya yung mga nagpapakulong sa kanya. O ito, painggan naman natin to. Nahalal at nanumpa bilang ika-24 na Senate President ng Pilipinas, si Senator Win Gatchalian nitong Martes, Hunyo 17. Ito'y matapos magdaos ng isang special session sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nakamit ang 13 miyembrong quorum sa pagdalo ni Senator Joel Villanueva. Ngunit sa kabila ng pag-ikli ng hidwaan sa Senado, kwestiyon ngayon ng dating COMELEC Commissioner na si Atty. Rowena Guanzon ang naging pagpapalit ng liderato. Anya, malinaw na layunin nito na supilin ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na flood control scandal. Sa totoo lang, nagkagulo-gulo lang yan na kailangan nilang kunin ang liderato ng Senado dahil gusto nila hinto. Ayaw nila tumuloy ang Blue Ribbon hearings ni Marcoleta. Totoo naman talaga eh. Ayaw nila ituloy eh. Biro mo, kay Erwin, di ba, sabi niya kanina, kahapon yata yun, sabi niya, hindi niya ipapatawag yung 18 Maris kasi niya dapat gusto niya may konkretong ebidensya na may picture talaga nagde-deliver ng pera. Isipin mo yun? Bawal na pala tanungin. Isa lang nyo dyan sa hearing. Pag pinatawag yung 18 Maris, ipatawag nyo rin sila Amina, sila Olivar, lahat na may sangkot, Bersamin, ipatawag nyo. Wala eh, ayaw eh. Di ba? Yan naman ang alam ng tao eh. In other words, it's like peeling. Parang binibuksan mo yung yung karton ba ng gift ba? Tapos bawat bukas mong ganun may nakikita kang katotohanan. Ayaw nila, mga kababayan. Kaya ganyan ang agawan sa Senado ng Senate Presidency. Ang hidwaan ay nag-ugat matapos lumantad ang tinaguriang Brave 18. Alam nila may pitatakpan ang taas. Alam nila. Alam nila yan. Biruin mo, nakikipagsabuatan sila. Payag kayo. Kaya ng konsensya nyo, Lacson? Kaya ng konsensya nyo lahat yan, Erwin? Na may takipan yan? Wag ka na lang, ikaw, Erwin, wag na lang may kaso ka dyan sa 18 Maris. Kalimutan mo na yung 18 Maris, maleta mo, kalimutan mo na yan. Pero payag ka? Ha? Hindi mo nararamdaman may taki pa nangyayari? Kaisa ka? Di ba? Na mga dating miyembro ng Philippine Marines at security aides ni resigned Congressman Zaldico na batay sa isiniwalat nito sa publiko na ilang personalidad at politiko ang umano'y pinadalhan ng mali-maletang pera. Matatandaan na may mga bago ring ex-soldiers ang lumitaw sa isang forum na ginanap sa Mandaluyong kaugnay sa issue maleta delivery scheme. Dahil dito, nagpahayag ng kanyang legal na pananaw ang law expert na si Attorney Regal Oliva kaugnay sa nahintong hearing na pinangunahan ni Senator Marcoleta. Once the Blue Ribbon Committee of Marcoleta will continue, hindi lang ang 18 Marines na masamon dito. They will summon Bersamin. They will summon Budget Amina. Secretary Pananda. Amina, ayun, ba't ayaw niya ipatawag yan? Diyos ko naman. Tapos kakampihan pa ng mga tao, ng ibang tao, kakampihan pa. Ba't niya ipapatawag walang korupsyon? Anong walang korupsyon? Si Presidente mismo nagbulgar. Palagay natin, Duterte nanguha ng pera at ibinulgar lang ni Pangulong BBM. Ba't tayo nyo mag-imbestiga pa rin? Hindi kulong sila pulong. Imbestiga ng mga Duterte. Palagay natin, wala nang kasangkot dito. Lumabas si BBM nung SONA, sinabi mahiya naman kayo. Granted. Kaya siya lumabas, sabi ng mga BBM vloggers, kasi yung 2016 pa lang, doon simula ang korupsyon. Okay, granted. Sige, sakyan namin yung paniniwala nyo. Ba't tayo nyo mag-imbestiga ngayon para makulong ang Duterte? Ayaw nyo nun, makulong si Pulong, saka si Sara makulong na Lualo, mga Duterte, wala na kayong kaaway. Ayaw nyo nun, talo sila sa eleksyon. Challenge nyo kayo. Imbestigahan nyo ng mga Duterte. Please, imbestigahan nyo ng mga Duterte para mawala na sila. Ba't ayaw nyo? Kasi alam nyo kung sino talaga dapat imbestigahan. Hindi sabi kasi nila Duterte may kasalanan eh. Di imbestigahan nyo.
Ibig nyo pala sabihin, Duterte, nasa Davao, kasangkot pati dun sa corruption dito sa Bulacan, may baha. Kasama pa rin si Duterte doon. Yung nakaupong district engineer, tao ni Duterte yon. O sige, palagay natin 2016 pa yung mga district engineer na yan. Imbestigahan nyo na, Erwin. Ipatawag nyo yung mga budget, yung budget, yung si Amina, si ganito, imbestigahan nyo na. Ano pinapatagal nyo? Bakit ayaw nyo? Alam mo, kung ako makaharap ng Blue Ribbon Committee na si Kiko at si Erwin, sabihin ko sa'yo, hindi makakasagot yan sa akin. Promise. Oo. Kung si Senator Marcoleta na sasagot nila, ako magtatanong ako na hindi nila kayang sagutin. Alam nyo kung anong tanong na yon? Secret, darating ang araw. Ha? Siguro makakaharap ko din kayo. Di ba? Matatanong ko kayo kahit isang beses lang. Na sa unang pagkakataon, hindi kayo makakasagot. Promise. Promise ko sa inyo yan. Amina, they will be summoning or Tajin. inviting resource persons. Wow. That Hindi to pagbabanta, hindi yun hindi pagbabantayan, nililinaw ko lang yun ay challenge lang. At matcha-challenge sila, go tayo. Para magtanungan. Kasi alam mo sa pamamagitan ng pagtatanong, marami kang matututunan eh. Ang Kristo nagtanong eh, Ama, ba't mo ako pinabayaan? Nagtanong siya eh. Pag sinabi ba ng Panginoon, Ama, ba't mo ako pinabayaan? Pinabayaan ba siya? Hindi. Nagtatanong siya. Iba yung sinabi, Ama, pinabayaan mo ako. Bakit mo ako pinabayaan? Pero hindi naman talaga siya pinabayaan. Ipinaparnig niya lang sa mga tao kung pinabayaan ba siya ng Diyos o hindi. Sumagot ang Diyos, hindi siya pinabayaan. Actually, binuhay siya eh. Pangatlong araw eh, di ba? Pangatlo ba yun? Pangalawa, binuhay siya eh. Yung sagot niya, bakit mo ako pinabayaan? Ang sumagot, ang Diyos mismo, binuhay siya. Nalaman ng tao yun. Gets nyo? might detriment Yes. the President of the Republic of the Philippines. Giit naman ni Attorney Oliva na malinaw na ginagamit ng umano'y BBM Black ang mga kaso laban sa ilang senador na hindi nito kaalyado para malimitahan ang kanilang partisipasyon sa Senado. Giit niya, kung ginagamit ang mga kaso bilang political weapon laban sa mga kritiko ng administrasyon, hindi lamang ang mga individual na senador ang naaapektuhan, kundi maging ang democratic process ng bansa. Totoo yan. It's very obvious that if you're not part of the administration's block, then they will be preparing cases against you to kick you out or to take you out from the halls of the Senate. And we're very sad that we have come to this point in our history that we have to see the political maneuverings using legal forms or using the legal sword to attack them. And it's very sad na gamitin natin ang mga laws available to paralyze and to take away organs of the Senate. Sa kabila ng mga naging hidwaan sa Senado kamakailan at matapos ang formal na pag-upo ng bagong liderato, nag-iwan naman ng apila at paalala si Attorney Oliva sa mga mambabatas na panatilihin ang integridad sa saligang batas. Today, I would just like to appeal to our legislators. You are lawmakers. You are not lawbreakers. You shouldn't be law benders. Because the Constitution is made very specific. And I hope that you can respect the fundamental law of the land so as to have our countrymen and the citizens of our country follow the law themselves. Kasi if we keep on bending, we keep on breaking ourselves as leaders of our country, how can we expect to have better citizens in our republic? Tama. So I just hope that this Nakita nyo paano mga katwiran talaga yung totoong katwiran? May nararamdaman nyo eh. Hindi katwiran ng iba. Di ba? Kukontra sila sa isang politiko kasi galit sila. Hindi nila pangingibabawin yung katwiran. Halimbawa, si Trililing, galit ka. Hindi na nila paniniwala si Trililing kasi galit sila. Ako hindi eh. Galit ako sa ginawa ni Trililing na pinahuli si Pangulong Duterte. Galit ako doon. Pero hindi ako galit sa kanya sa ibang ginagawa niya. Kasi nakikita ko maayos naman yung ginagawa niya. Yung iba,
Ganun tayo mag-separate dapat. Hindi yung porket may ginawa siyang mali, na ayaw ng lahat, ayaw mo na sa kanya lahat. Hindi katwiran yun. Hindi katwiran ang pinangibabaw sa'yo. Hindi ka Kristiyano. Dahil ang turo ni Kristo, huwag ka maging magpapaimbabaw. Kaya nga pinadampot niya yung mga alagad niya ng bato eh. Damputin ika nyo ang bato, bumato kayo na walang may kasalanan. Walang bumato eh. Kasi lahat nagkasala eh. Yung pagkakataon lang na yun ha. Kita nyo? Yan ang alagad ng Panginoong Kristo. Nakikita yung tama at mali dun sa isang tao. Hindi yung nakikita niya lang, yung mali. Di ba? Can be Sila meron bang ganyan? Wala. Pag galit sila sa tao kay Marcoleta, galit sila kay Marcoleta. Pag nagsalita si Marcoleta ng tama, hindi nila pakikinggan yung tama. Di nangingibabaw yung katwiran, ang nangingibabaw sa kanila galit. Tama? Yung ICC, tanong, si Duterte ba dapat kasuhan si Bongo? Kung sa pananaw nila mali, dapat kasuhan si Duterte at si Bongo. Kung sa kanila mali. Pero tama ba, padampot mo sa ICC, sa ibang lahi? Mali. Ako, pabor ako kung kakasuhan nila si Duterte, ipakulong sa Pilipinas. Pabor. Kasi yun ang pananaw nila eh. Kanila, kasi sabi nila, naapektuhan daw sila. Pero ipadampot mo sila sa ICC, mali. Mali. Bakit? Pilipinas na to eh. Pinag-uusapan eh. Kaya ganun kababa tingin sa atin ng tao sa ibang bansa. Dahil sa pinagagawa ng mga politiko na to, nasa pwesto, nasa posisyon. Hindi lahat settled professionally, and this can be settled legally by the lawmakers of our land. Alam mo, wise itong mga Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo. Salamat kay Atty. Rowena Guanzon at salamat sa dito kay Senator Rodante Marcoleta kasi siya lang ang lumalaban talaga ngayon sa korupsyon, no? Yung iba naghinay-hinay na, hindi sasalita, takot na. Pero si Senator Marcoleta nag-video pa sa Facebook, sabi niya, lalaban tayo kahit ako'y nasa kulungan na o may warrant of arrest na, lalaban tayo. Yan totoong matapang na lumalaban. Sila gusto nila makulong si Senator Marcoleta. Hindi dahil sa kagustuhan nila na makulong lang basta si Senator Marcoleta dahil sa kasalanan ni Senator Marcoleta. Hindi. Alam nilang invento yung kasalanan ni Senator, inimbento lang yung kaso kay Senator Marcoleta. Kaya gusto nila makulong, dalawa lang yan. Una, galit sila kay Senator Marcoleta kasi naghihiganti sila. Mapaghihiganti nila yung galit nila. Pangalawa, para mawala lalo ng kukontra sa flood control issue at ma-impeach si Sara. Ito kay Bongo, ganun. Di ba sabi niya ni Cayetano, nag-live siya ngayon, na kaya gusto mabuo yung Senate na yan para si Sara ma-impeach, mawala si Sara. Di ba? At sabi naman ni Amy, mapasok yung no election, chacha. Di ba? Yan naman siya sabi ko sa inyo mga kababayan. Ang pairalin nyo katwiran. Tandaan nyo. Hindi ngayon kaaway mo, bukas kaaway mo pa rin. Hindi. Misan yung kaaway mo, bukas yun ang tutulong sa'yo. Tandaan mo yan. Bilog ang mundo. Hindi lahat ng pagkakataon yung kaaway mo habang buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, tama sinabi ng Panginoon eh, magpatawad kayo, mahalin nyo yung kaaway. Ang hirap gawin nun. Pero kaya pala andun pa rin yung karunungan nun. Kaya pala gusto ng Panginoon Diyos, mahalin mo yung kaaway mo kasi darating yung panahon, yung kaaway mo, magiging kakampi mo pala. Totoo. Kaya pala sabi ng Panginoon Diyos, mahalin mo kaaway mo. Ituring mo na siya, ikaw may kasalanan kaysa kanya. Kapag siya nakagawa ng kasalanan, ikaw ang humingi ng tawad. Yan ang batas ng Panginoon Diyos eh. Di ba? Kuha nyo. Sila wala niyan. Bakit? Nagsasabi sila may Diyos sila, pero hindi mo nakikita sa kanilang katwiran. Ikaan niya si Cayetano may Diyos pero masama ugali. Lahat tayo may sama na ugali. Lahat tayo may attitude. Lahat tayo nagkakasala. Pero ang kagandahan kay Cayetano, may nasasabunot kasi may kinikilalang Panginoon. Actually, binabasa yung Biblia eh. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng hula. Kayo, nakikinig ba kayo? Nabasa kayo? Hindi kayo nagbabasa. Pag nakinig nga kayo, hindi kayo pinapaniwalaan eh. Ano katibayan? Pag sinabi ng Panginoon Diyos sa Biblia, huwag kang kakain ng dugo, maliban na kumain ka, ayaw, hindi pa naman maniwala eh. Katwiran nila, nililis na yung lahat ng pagkain eh. Nililis niya lahat ng pagkain, pero sinabi, maliban. Ibig sabihin, lahat nilinis, pero maliban sa isa, huwag kang kakain. Alin yun? Yung dugo. Pero wala, hindi nila pinakinggan. Di ba? Pati nila pinakinggan. Yun ang katunayan na hindi nila pinaniniwalaan yung sinasabi nila, nasabi nila, maka-Diyos sila, pero hindi nila pinaniniwalaan yung salita ng Diyos. Hindi nila sinusunod. Di ba? Tapos ipanunukso nila sa iba. INCI niya, dinuguan, kumakain. Di ba? Ipanunukso nila sa iba yun. Di ba? Paulan ng dinuguan. Sabi mo, yan nakikita nyo.
Nakikita nyo, inihahayag ko sa inyo sa pamamagitan, hindi ako sa pamamagitan ng mga nabasa at aral sa Biblia, inihahayag natin sino dapat paniwalaan at hindi. Ito ay isang komentaryo ko sa inyo na punong-puno ng karunungan. Isang komentaryo at mga hindi to panlalait, hindi to pangmusga. Ito ay isang pagpuna sa isang mali para ituwid at gawing tama. Ito ay makabuluhan talakayan lagi na aking inihatid sa inyo. No? Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.